lang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kaniyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos at humupa na ang bagyo, at tumigil na rin ang ulan. Hari nawang nakaka-recover na ang lahat ng binaha. Nagpupuri tayo sa Diyos sa kagandahang loob ng mga tumulong at nagbukas ng kanilang mga tahanan, establishmento at mga simbahan para magsilbing pansamantalang kanlungan. Tuloy-tuloy po ang pagkalinga at pagdadalanginan natin sa isa't isa. Tayong mga may pagkakataon at kayang makaparito ay pinagdarasal silang lahat. Samantala, kapistahan po ngayon ni Apostol Santiago at mapapansin natin sa ating mga pagbasa na gagawin talaga ng isang ina, ang lahat para sa ikabubuti ng kanyang mga anak. Ang tinutukoy ko po ay si Mary Salome, asawa ni Zebedeo at nanay ni James at John. Lahat naman sigurong matinong ina ay ganito ang hinahangad para sa kanilang anak. Hindi natin alam kung ano ang idea niya sa kaharian ng Diyos. Pero baka hindi naman masyadong nalalayo sa idea natin. Monarchical kasi ang pagkaintindi natin sa kaharian. At tama naman, siyempre hari, monarchy, figure ang hari o kaya reyna. Pag ako'y nakakarinig ng salitang kaharian, ang naiisip ko lagi ay yung si King Charles doon sa UK
o si Queen Elizabeth II noong buhay pa siya. Pagka nagbubukas ang parlamento, nagbibigay sila ng talumpati at yun ay ano man tawag doon? Napakabongga. Yun yata ang term, ano? Ang iniisip ko kasi yung pageantry. Bongga nga, ano? Kung pageant. Suot sila ng napakararangya. At doon sa kanyang kaliwa, nandun yung reyna. At nasa kanan naman yung kung sinong papalit sa kanya. Hindi ko alam kung baka sa kaliwa o sa kanan, ano? Hindi ko masyadong nakikita dito sa atin, pero nung nagtatrabaho po ako doon sa Chancery ng Archdiocese of San Antonio, yung arsobispo po namin doon, kung saan man siya pumunta, lagi siyang may dalawang kasama. Yung isa sa kanyang kanan ay yung priest secretary, si Father Jonathan. Jonathan din pangalan niya. At para siyang kanang kamay ng arsobispo. Sa kaliwa niya ay yung kanyang executive assistant. Ang trabaho nitong executive assistant na ito, may dala siyang notebook. Pag may kausap ang arsobispo at nagbitiw ng salita, ng pangako, isinusulat niya yon. At ang trabaho niya ay i-follow up yung binitiwang pangako noong arsobispo para masiguradong hindi makakalimutan at maibibigay anuman iyon. Ano? So sa kanila ko nakitang dalawa, doon sa priest secretary at saka doon sa executive secretary, executive assistant pala, yung kung paano ba pumwesto sa kaliwat kanan ng naglilingkod. Ayun, ano? At ibig sabihin, parang iba pala ito sa tinutukoy ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kasi para po sa kanya, ang hari ay nagsisilbi, hindi pinagsisilbihan. Kaya ang pumupwesto sa kaliwa o sa kanan niya ay nagre-require ng kahandaang magsilbi. So, hindi glorification o grandstanding na feeling proud dahil malapit sa hari o kaya ay sa reyna, kundi kahandaang isakripisyo ang sariling mga agenda para maibigay ang lahat para sa pagsisilbi, katuwang ng punong tagapagsilbi at gawin ito ng buong kapakumbabaan hanggang kamatayan. Ito po ang tunay na kadakilaan. Ang gawin ng pagsisilbi ng buong kapakumbabaan hanggang kamatayan. Kung inyo rin pong napansin, mga kapatid, hindi po ni-reject ng mahal na pong Jesus Nazareno ang kanilang pakiusap. Tinulungan lang po niya silang i-purify ang kanilang motivation sa paglilingkod. Katunayan, sa paglipas ng panahon ay mananatili pong loyal sina James at John. Si James, siya po yung unang apostol na naging martir. Si John naman, ay siya lang yata yung umabot sa katandaan hanggang maisulat niya yung Book of Revelation. So mahalaga pong dalisayin ang ating pakay sa paglilingkod. Kung nag-umpisa man po tayong may bahid pa ng ambisyon o pagkamakasarili, yung attraction natin sa discipleship, huwag po tayong mawala ng pag-asa dahil
napoproseso naman yun. Aaminin ko sa inyo mga kapatid, hindi naman pure ang aking intensyon nung magdesisyon akong pumasok sa seminaryo. Hindi pure. Habang tumatagal lamang, natutulungan akong ma-purify ang aking intensyon. Ang gusto ko lamang noon makita ang aking sarili nakatayo sa pulpito. Itong ganito, nagsasalita sa mga tao. Ang gusto ko noon ay igalang ng kapwa-tao. Umani ng respeto, ibangon ang imahe ng aming pamilya doon sa aming nayon. Yun yung unang attraction. Yun yung unang motivation. At maaari hanggang ngayon mayroon pang mga mancha. Meron pang kaunting remnants ng ganung pakay. Kasi hindi naman po madaling mag-purify. Di po ba yung gold, yung ginto, para ma-purify, kinakailangang ilagay sa ibabaw ng apoy. Matunaw para mahubog. Kaya, yun pong purification process ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon at magpapatuloy pa hanggang kamatayan. Ang tunay na paglilingkod, minamahal kong mga kapatid, ay ang kaniyang uri ng paglilingkod. Wala tayong ibang batayan, kundi ang uri ng paglilingkod ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kung matututunan po natin ang kanyang pamamaraan, anyo, o uri ng paglilingkod, babaguhin po nito ang paraan hindi lamang ng ating pagsisilbi, kundi ng ating pamumuhay. At matatagpuan po natin ang daan tungo sa tunay na kadakilaan. Magabayan nawa tayo ng Espiritong Banal na magsumikap para makapaglingkod ng may kapakumbabaan sa bawat araw ng ating buhay. Matalikuran na natin yung mga pagnanais na sumikat o kilalanin, at matagpuan dinawa natin ang malalim na kaligayahang dulot ng ating pinagsusumikapan. Mapalakas nawa tayo ng tatanggapin nating banal na Eukaristiya. Mahal na poong Jesus Nazareno, hubugin niyo po kami.